Kuya Agustin Love Stories presents Tricycle Driver na na-in-love sa isang teacher. Written by Marz Guevara. Para! Hiyaw ng isang babae mula sa isang gilid ng kalsada. Maganda ito at agaw pansin ang kurba ng katawan. Agad na hininto ni Angelo ang kanyang tricycle sa tapat nito. "San po kayo, ma'am?" Tanong niya agad dito. Pero nang masilayan niya ng gusto ang mukha ng dalaga, ay parang napanganga siya dahil sa taglay nitong ganda. Kung hindi lang niya napigilan ang kanyang sarili ay bakit tulo na ang kanyang laway. "Sa South Elementary School." Imporma nito. Sumakay na ito at agad namang nagmaniobra na si Angelo. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng pagtahak niya ng daan patungo sa South Elementary School ay hindi niya talaga maiwasang hindi tingnan ng pasaherong maganda. Mabuti na lang ay sa kalsada ito nakatingin. "Pwede po bang pakibilisan?" Request nito. "Opo, ma'am." Sagot niya. Nang marinig niya iyon ay binilisan naman niya ang pagpapatakbo. Ilang minuto pang lumipas ay nasa South Elementary School na sila. Matapos makapagbayad ng teacher ay agad itong lumabas ng tricycle at tumungo na sa gate ng school. "Salamat." Sagot nito bago tuluyang umalis sa loob ng kanyang tricycle. Sa oras na yon ay hindi alam ni Angelo kung bakit iba ang kanyang nararamdaman. Unang kita pa lang niya sa teacher ay alam niyang nagugustuhan na niya ito. Hindi naman niya ide-deny na nagugustuhan niya ang gurong iyon. Ngunit habang nakahinto siya, napapaisip din siya. Mukhang mayaman ng teacher at ito ang tipo ng babae na hindi papatol sa pipitsuging katulad niya. "Hindi naman ako papatulan nun. Tricycle driver lang ako tapos siya guro." Anya sa kanyang sarili bago pumasada ulit. "Pero paano kung papatulan niya talaga ang isang katulad ko?" Tiit niya sa kanyang sarili na umaasang may chance siya sa magandang teacher. Kinahapunan ay sinagarado ni Angelo na maaabutan niya ang teacher na iyon sa parehong school. Matapos niyang ihatid ang isa pang pasahero ay mabuti na lang ay nasa gate na ang teacher. "Sakay na po kayo!" Sambit niya. Nagulat ng kaunti ang guro. "Ikaw pa rin yung naghatid kanina sa akin ah." Sabi nito na ikinatuwa ni Angelo. "Ako nga po. Dumaan lang ako rito at sakto po na nakita kita na parang uuwi na rin." Sabi niya na kahit ang totoo ay ito talaga ang kanyang sadya. Napangiti ito sa kanya. "Sasakay ako." Tugon nito. Lihim na natuwa si Angelo. "Tara na." Nakangiti niyang sabi. Sumakay na ang teacher. Sa kalagitnaan ng pagdadrive niya ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi magtanong sa teacher. "Bago lang po ba kayo sa South?" Tanong niya dito. Agad naman na sumagot ito. "Oo, last week lang kami lumipat ng buong pamilya. Dito rin kasi ako nilagay bilang guro." "Ang bait niyo naman po." Saan niya? Mahinang natawa ang teacher. "Bakit mo naman po nasabi?" "Kasi hindi kayo parang marahas kung magsalita." Sagot niya. Natawa lang ito nang sabihin niya iyon. "Ikaw, matagal ka na ba sa pagiging tricycle driver?" Tanong nito na ikinagulat ni Angelo. Hindi niya akalain na magawa nitong gawin yon. "Oo, 3 taon na. Hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral at walang mapasukang trabaho." Sagot niya. Tumango-tango naman ang teacher. Ilang saglit lang ay tumikim ito. "Ako nga pala si Jade." Wika nitong kusa. Napatingin si Angelo rito at nakangiti rin. "Ako nga pala si Angelo." Natawa ng mahina si Jade. "Ngayon lang talaga ako nakasakay ng isang tricycle na may madaldal ng driver." Saad nito. Natawa na rin si Angelo. "Hindi po ako madaldal, ma'am. Shy type kasi." Biro pa niya. Simula nung nakilala ni Jade si Angelo ay kakaiba na rin ang pakikitungo niya sa driver. Napapansin niyang araw-araw na itong nag-aabang sa kanya sa gate ng kanilang bahay. Hindi naman niya ito pinagsabihan na huwag na mag-abang dahil baka may iba pang pasahero. Sadyang natutuwa rin talaga siya rito. Hindi niya lang maintindihan kung bakit parati na itong nakaabang sa kanya. At para bang may ibang pakay. Nag-iingat naman siya dahil baka nga may mangyaring masama sa kanya. Iba na kasi ang panahon ngayon. Kahit mabait ay may iba palang pakay na masama. "Ikaw ha, parati ka na lang nag-aabang sa akin dito." Biro niya ng umagang iyon ay nakabang na naman ito sa kanya. Tiningnan niya na ito nang sinimula na nitong paandarin ng tricycle. Nakita niya ang paninibago sa kasuotan nito.
Lihim niyang tiningnan ng mabuti ang kasuotan nito. Napapansin ko na parang ibang-ibang pananamit mo ah. Sadyang hindi mapigilan ni Jade ang kanyang sarili na sabihin niyon. Araw-araw kasi kitang nagiging pasahero. Biro nito. Ayaw ko rin naman na sabihin mong dugyot ako. Patuloy pa nito. Pero nahihimigan Jade na walang biro sa tinig nito. Ay talagang ginawa mo pa akong inspirasyon ah. Biro niya ulit. Malakas na natawa si Angelo. Sa oras na yon ay narealize niya na para bang magbarkada lang silang dalawa. Hindi naman niya ide-deny na nahihimigan ng maganda ito makitungo sa ibang tao. Naku ah, baka masanay ka kakabiro mo dyan. Tugon nito. Natawa na lang din siya. Simula nang makilala niya ito at naging suki, ay hindi niya ide-deny na maganda nga itong kausap. Palabiro rin at malakas kong tumawa. May gusto ka ba sa akin, Angelo? Biglang tanong niya na kahit siya ay nagulat din. Hindi niya dapat sabihin yun dahil nasa utak niya lang yun. Pero sa tingin niya ay mabuti na rin yun para malaman niya na agad kung ano ang side nito. Natahimik bigla si Angelo at muntik pa nitong maibreak ng biglaan ng tricycle. Diyos ko ma'am. Hindi makapaniwalang sabi nito. Napatakip siya ng kanyang bibig. Hindi yata totoo kung ano man ang kanyang nasa isip. Sorry, hindi ko lang napigilan ang aking sarili. Sabi niya. Yun kasi ang nasa isip ko. Baka kasi talaga ay may gusto ka sa akin. Hindi pa rin siya titigil. Okay lang. Tugon naman ito. Pero hindi naman ako nagkakagusto sa'yo ma'am. Hindi tayo bagay. Patuloy pa nito at muling nagpaandar ng sasakyan. Ilang saglit pa ay napatitig siya kay Angelo. Hindi niya ipagkakaila na gwapo ito. Hindi man ito katangkaran ay sakto lang naman ang tangkad nito. At saka mas sex appeal ang lalaki. Sa katunayan ay gusto niyang makilala pa ng gusto ang driver na ito. Pwede bang huwag mo na lang ako tawaging ma'am? Tanong niya nang malapit na sila sa gate ng school. Agad naman na tumingin sa kanya ito. Hindi naman siguro yun pwede. Depensa nito. Okay lang naman sa akin na hindi mo ko tawaging ganun. Sabi pa niya. Sige na nga, ang kulit mo rin ano? Natawa ulit si Jade. Ilang sandali pa ay inihinto na ni Angelo ang tricycle. Nandito na po tayo ma'am. Saan ito? Tiningnan niya ito nang hindi makapaniwala. Jade, pag-aayos nito. Yan, dapat nasanay ka ng tawagin akong Jade. Wika pa niya. Ngumiti lang ng kaunti si Angelo. Sige, mag-iingat ka Jade. Sabi nito. Dahil sa sinabi nito ay lihim siyang natuwa. First time niya yung marinig sa sinabi nito. Napagdesisyon na ni Angelo na bigyan ng suman si Jade dahil marami namang nagawa ng mama niya. Hindi ka talaga nalilita no? Natatawang sabi ni Jade sa kanya nang makita siya nito sa labas ng gate. Hindi ako malilate para sa isang espesyal na pasahero. Tugon naman ito. Ikaw talaga. Depensa na lang ni Jade. Sumakay na ito. Huwag muna tayo dumiretso sa bahay ko. Punta muna tayo sa plaza. Sabi ni Jade. Dahil sa sinabi nito ay agad niya itong tiningnan ng may pagtataka. Bakit Jade? Ililibre kita ng kwek-kwek. Sabi niya. Ay wow, paborito ko pa naman yan. Excited na sabi ni Angelo. Kwek-kwek muna ngayon ah. Mahinang natawa si Angelo. Ano ka ba naman? Ako nga dapat naman libre sa'yo eh. Kasi ako ang lalaki. At saka, hindi mo na iobliga ang sarili mo na ilibre ako. Depensa niya. Hayaan mo na ako. Saad na lang nito. Tumango-tangulang din si Jade. Isang buwan na ang lumipas ay marami na silang napagsamahan ni Angelo. Hindi niya ide-deny na sa parating niya lang pagsasama at hatid sundo nito ay naging magaan na ang kanyang pakiramdam sa lalaki. At sinong babae ang hindi mapafall sa isang driver na sweet lover? Ito, sabi nito. Inilahad ni Angelo sa kanyang harapan ng suman. Parati mo na lang akong binibigyan ng suman. Natutuwa niyang sabi rito. Yan lang muna kasi ang kaya kong ibigay sa'yo ngayon. Tugon naman nito. Pabiro na lang niya itong hinampas sa braso. Sabado ngayon at wala silang ibang ginawa kundi ang maglibang sa parating nilang pinupuntahan na lugar. Sa tabi ng ilog sila pumunta. Alam mo, ang ganda talaga dito ano? Mahinang tanong ni Angelo sa kanya. Bago siya sumagot ay binuksan niya ang suman at kumagat.
Truly God's creation. Sabi niya. Tumangu-tawo naman si Angelo sa kanya. Ilang sandali lang ay napatitig siya sa malawak na ilog. Maganda talaga ang ilog na meron sa kanilang probinsya. Habang nakatitig siya sa ilog, ay ramdam niya na nakatitig sa kanya si Angelo at iba ang hatid niyon sa kanya. Uminit bigla ang kanyang katawan na para bang ngayon lang niya naramdaman. Katulad mo ang ilog, Jade. Malambing na wika ni Angelo sa kanya. Dahil sa sinabi nito ay napatingin ito sa kanya na hindi man lang lumingon sa ibang direksyon. Angelo, bakit niya sa pangalan nito na may halong pagkagulat? Jade. Sabi rin ito, sa mga oras na yon ay hindi alam ni Jade kung bakit niya na lamang nagustuhin na halikan si Angelo at maramdaman ang haplos nito. Ngunit unti-unting lumapit ang mukha ni Angelo sa kanya. Gusto niyang lumayo sa lalaki pero hindi niya magawa. Gusto niyang magsalita pero hindi niya magawa. Alam mo Jade, noon ko pa man sana ito sasabihin sa iyo eh. Kaya sana huwag kang magagalit sa akin. Sabi ni Angelo. Hindi na napigilan ni Jade ang kanyang sarili na hindi pumikit at ilang sandali lang ay naramdaman na niya ang labi ni Angelo. Sa mga oras na yun ay gusto niyang huwag na lamang itong udlutin ang halikan nila. Jade, tawag ni Angelo sa kanya nang humiwalay ang labi nito at noon lang rumehistro sa kanyang sarili ang nangyari. Angelo, bakit mo ko hinalikan? Nauutal niyang tanong dito. Lumayo ng kaunti sa kanya si Angelo. Gusto kita, Jade. Gustong-gusto kita. Confess nito. Dahil sa sinabi nito ay kumabog ng mabilis ang kanyang puso at nanlaki ang kanyang mga mata. Gusto mo ko, Angelo? Tanong niya kahit narinig naman niya iyon. Tumango-tango si Angelo na nakangiti. I'm so sorry, Jade. Hindi ko lang napigilan ang aking sarili. Hindi mo man naging obligasyon na gustuhin ako pabalik. Ayos lang sa akin na magalit ka dahil hinalikan kita. Sabi nito na nauutal ng kaunti. Hindi ako makapaniwala, Angelo. Kasi simula nang magkakilala tayong dalawa, iyon agad ang nasa isip ko na may gusto ka sa akin. Tugon naman niya pero hindi na niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Ilang minuto ang lumipas ay naging parehas silang tahimik ni Angelo. Ngunit nang tumayo si Angelo ay nagtaka siyang tiningnan nito. Aalis ka na ba? Hindi. Tara, may papakita ako sa iyo. Sabi nito. Kinuha nito ang kanyang kamay at saka naman sila walang pag-aalinlangan siyang sumunod dito. Sa katunayan ay hindi pa rin lubos maisip na ganun kabilis ang nangyari sa lahat. Malapit na ba tayo? Tanong niya kay Angelo. Lumingon nito sa kanya. Oo, sorry kung sobrang madamo ah. Hindi na kasi ito naaalagaan ng tatay ko. Ilang sandali pa ay huminto na si Angelo kaya napalingon na rin siya sa harapan. Isang kubo? Nakanyang tanong. Ito ang paborito kong lugar. Tugon nito. Dito ako parating dinadala ng tatay ko sa tuwing nangingisda siya sa ilog. Patuloy pa niya. Maganda naman dito. Wika niya. Pero iba ang nasa isip ni Jade. Dahil din sa kanyang iniisip ay nagsimula nang uminit ang kanyang katawan. Alam niyang hindi siya nagkakamali. Tara, pasok tayo. Aya nito. Kinuha nito ang kanyang kamay at dinala siya sa loob ng kubo. Parati akong pumupunta dito kahit matanda na ako at kahit wala na ang tatay ko. Imporma ni Angelo. Sorry to hear that. Sabi agad ni Jade. Ayos lang, nakamove on na ako sa pagkawala ng tatay ko. Paliwanag niya. Siguro marami kang dinalang babae dito no? Sabi ni Jade na siyang dahilan para mapatitig ito sa kanya. At marami kayong ginawang kababalaghan. Biro pa niya. Ngumiti ito agad. Ikaw ang unang babaeng dinala ko at huling dadalhin ko dito. Sagot nito. Dahil sa sinabi nito ay nakaramdam siya ng kilig. Ngunit ilang saglit pa ay biglang humigpit ang hawak ni Angelo sa kanyang kamay. Alam mo Jade, kahit ganito lang ako, ang dami kong pangarap sa buhay. Sabi nito kapag kuwad. Hindi ko na nga maisa-isa ang mga yun eh. Nakatitig ito sa kanya na para bang siya lang ang babaeng mamahalin nito. Angelo, sambit niya sa pangalan nito. Pwede bang manligaw ako sa iyo, Jade? Tanong nito na siyang dahilan para matigilan siya. Gustuhin man niyang magsalita ay hindi niya magawa.
Sobrang bilis nitong sinabi yun. Alam kong mabilis ako pero ayaw ko namang magpatumpik-tumpik pa. Baka maunahan ako ng ibang lalaki dyan na mas gwapo sa akin at mas may tunay na maraming pera. Paliwanag pa nito. But the truth is, she admires him that much. Pero kung ayaw mo naman ay hindi naman ako nagmamadali. At kung ayaw na ayaw mo, hindi ko na talaga itutuloy, Jade. I like you so much. Sabi pa nito. Sa mga oras na yon ay isa lang ang gustong mangyari ni Jade. Ang mahalikan ulit si Angelo. Kaya wala na silang pagdadalawang isip at diretsyang hinalikan si Angelo na nagulat pa dahil sa kanyang pagkukusa. Jade. Nauutal na sabi ni Angelo na nilayo ang kanyang labi. Pero saglit lang ito dahil ito na ang humalik sa kanya. Sa mga minuto na yon ay nasa isip ni Jade na may mangyari sa kanilang dalawa. I want you, Angelo. Mahinahon niyang sabi. Walang pasabi na dahan-dahang itinaas ni Angelo ang kanyang damit. Habang hinahalikan siya nito ay inilakbay rin ni Jade ang kanyang kamay sa pagkalalaki nito. Hindi tayo titigil. Iyon na lamang ang nasabi ni Angelo nang parehas silang walang saplot. Sa mga oras na yon ay parehas nilang pinagsaluhan ang init ng mga katawan na walang ibang pinili kundi ang namnamin niyon. Walang mapagsidla ng labis na kasiyahang nadarama ni Angelo nang maibigay ni Jade sa kanya ang hindi niya inaasahang ibigay nito. Makaraan ng ilang araw ay mas lalo naging malalim ang kanilang ugnayan. Jade, binilhan kita ng bulaklak. Agad niyang sabi nang makasakay na si Jade. Kita naman niya ang kasiyahan na namutawi sa mata nito. Nag-abala ka pa. Sabi nito, simula kasi ngayon ay parati na kitang bibigyan ng bulaklak. Kwento niya. Tumitig si Jade sa kanya. Ang swerte ko naman sa'yo. Wika nito, nahalata ang kilig sa boses. Nang pinaandar na ni Angelo ang tricycle ay agad namang nagsalita ulit si Jade. Bukas pala ay huwag mo na akong kunin sa bahay. Hindi kasi ako papasok sa trabaho. Imporma nito. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong niya. Importante lang. Simpleng sagot nito. Pero sa sagot na yun ay hindi na kontento si Angelo. Tumango-tango na lang si Angelo bilang sagot. Nanahimik na lang din siya hanggang sa makaabot na sila sa South Elementary School. Salamat ulit sa paghatid sa akin Napakagandang bulaklak din ito. Sabi nito bago siya hinalikan sa labi. Dahil sa halik ni Jade ay lihim siyang natuwa. Una na ako. Paalam nito. Saka lang siya umalis nang wala na sa kanyang paningin ang bulto nito. Kinabukasan ay eksaktong may ihahatid siyang pasahero na madadaanan ng bahay ni Jade. Kaya bumili na lang din siya ng bulaklak dahil baka sakaling madaanan niya si Jade na hindi pa umalis. Ipinarada niya ang kanyang tricycle. Ngunit nang hindi pa man siya makakalakad para puntahan ang bahay nila Jade, ay natigilan siya nang marinig niya ang mga chismis ng mga babae sa paligid. Iyon ba yung parating naghahatid sundo kay Jade? Tanong ng isang babae na mataba ang katawan at nakapula. Yan ata yun. Mabuti na lang at pinatulan niya ni Jade. Tricycle driver lang naman, tsaka hindi naman mayaman. Sulsul ng isang mataba rin, ngunit maitim ang kulay ng balat. Kung ako kay Jade, hindi ko papatulan ng ganyang klaseng lalaki. Tignan mo naman ang katawan. Maraming tattoo. Siguro adik yan. Sabi pa ng isa. Hindi alam ni Angelo kung dapat pa ba niyang tahakin ng daan patungo sa bahay ni Jade o umalis na lang dahil sa mga narinig. Lalaki siyang tao ngunit sa kanya mga narinig ay hindi niya kayang masikmura ang mga yun. Tumalikod na lang siya at muling tinahak ang daan kung saan pinarada ang tricycle niya. Papaandarin niya na sana ang tricycle nang marinig niya ang boses ni Jade. Angelo? Tawag nito sa kanyang pangalan. Ngunit saglit lang siyang natigilan at pinagpatuloy niya na ang pagpapaandar ng tricycle. Angelo! Sa ikalawang beses ay malakas na iyon. Mabilis siyang nagpaharurot ng tricycle at walang lingong umalis. Isang linggo na ang lumipas noong hindi alam ni Jade kung bakit hindi na lang nagparamdam sa kanya si Angelo. Ano na kaya nangyari kay Angelo? Nag-aalala niyang tanong habang nasa parati niyang inaabangan siya. Nagbabaka sakali si Jade na makita niya muli si Angelo. Ngunit dumaan na lang ang mga minuto ay wala pa rin. Hanggang sa pumara na lang siya ng ibang tricycle driver. Sa South Elementary School po. Saan niya si driver? Napatitig siya sa driver. Kilala niyo po ba si Angelo Marasigan?
Tanong niya dahil hindi na talaga siya makapagpigil sa kanyang nararamdaman. Agad naman humina ang tricycle. Si Angelo baka mo. Hindi rin namin alam eh. Isang linggo na siyang hindi pumapasada. Baka may problema lang siya. Sagot nito. Sige po, salamat. Anya. Napatitig na lamang siya sa daan at nag-iisip ng kung ano ang kanyang gagawin. Kahit sa kanyang klase ay umiikot pa rin kay Angelo ang kanyang utak. Sobra na siyang nag-aalala sa lalaking iyon. Hindi alam ni Jade kung tama ba itong desisyon niyang puntahan ang bahay ni Angelo. Dito po ba nakatira si Angelo Marasigan? Tanong niya nang may makasalubong siya na isang babaeng matanda. Oo, ako ang nanay niya. Sagot naman ito dahilan para makaramdam siya ng tuwa. Ako po si Jade Martinez. Kaibigan ko po si Angelo. Pakilala niya sa kanyang sarili. Naalala nga kita. Parati kang ikinikwento ng anak ko. Ano bang sadya mo? Gusto ko lang po makausap si Angelo. Sabi niya. Bigla ay umiba ang ekspresyon nito sa muka. Napaliton yun ng kalungkutan. Mabuti na lang talaga at naisipan mong pumunta dito sa amin. Di ko na alam kung anong gagawin ko sa aking anak eh. Parati na lang siyang umiiyak at para bang gusto na lang niyang sumuko sa buhay. Hindi naman niya sinasabi sa akin kung anong naging rason niya. Kwento nito. Sa kanyang mga narinig ay gusto na niyang makita si Angelo. Pwede ko po ba siya makita? Tanong niya. Tumango lang ito at umunang lumakad. Sinundan naman niya ito. Nang nasa loob na siya ng bahay nito, ay agad niyang inilibot ang kanyang mga mata. Simple lang ang bahay at malinis. Umupo ka muna dyan. Aya nito. Ilang saglit pa ay umalis ang mama ni Angelo at tumungo sa kusina. Pagbalik nito ay may dala na itong tinapay at juice. Gising na yun sa mga ganitong oras. Imporma nito. Agad niyang pinuntahan ang kwarto nito, ngunit sirado pa rin. Angelo, si Jade ito. Bakit hindi ka na namasada? Mahina lang ang kanyang boses habang sinasabi niya iyon. Pero ilang minuto ang lumipas ay hindi ito sumagot sa kanya. Angelo, pwede ba tayo mag-usap? Miss na kita, Angelo. Sabi niya ulit. Sa mga sandaling iyon ay gusto niya niyang umiyak. Hindi niya akalain na ganito pala kasakit kung hindi ka mapapansin ng taong minamahal mo na. Kausapin mo naman ako, Angelo. Hindi ko alam kung anong nangyayari at bakit ka nalang biglang nagkaganyan. May nagawa ba akong ikakagalit mo? Tanong niya ulit. Sa mga sandaling iyon ay hindi niya napigilan ang kanyang sariling mga luha. Aalis na lang ako. Kung ready ka nang kausapin ako, nandito lang ako, Angelo, para makinig sa'yo. At kung ano man yung dinadamdam mo, sana sabihin mo sa akin para naman mapag-usapan natin. Sabi niya. Tatalikod na sana siya nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Nang lumingon siya ay nakita niya si Angelo na hindi katulad ng dati na masigla ang muka. Napaiyak na lamang siya. Bakit, Angelo? Dali-dali niyang niyakap si Angelo. Hindi man yumakap pabalik sa kanya si Angelo ay hinigpitan na lamang niya ang kanyang yakap. Bumalik ka na, Angelo. Miss na kita. Wika niya habang umiiyak. Kapag ay naramdaman niya ang paghaplos ni Angelo sa kanyang likuran. Miss na kita, Jade. Sorry kung nagkakaganito ako bigla. Sabi nito sa namamaos na boses. Sabihin mo lang sa akin ang lahat. Makikinig ako. Tumango-tango si Angelo. Hinila siya nito papasok sa loob ng kwarto. Umupo sila sa kama at doon na nagkwento si Angelo sa kanya. 2 araw simula nung malaman niya ang dahilan kung bakit nagkakaganon si Angelo ay hindi na niya hinayaan ni Jade na mangyari ulit yun. Mas lalo niyang minahal si Angelo dahil ramdam niyang totoo ang pagmamahal na pinaparamdam nito sa kanya. Ayos ka na? Tanong niya nang nasa harapan na niya si Angelo. Tumango-tango ito. Pupunta ulit sila sa parati nilang pinupuntahan na lugar. Tara na. Aya nito sa kanya. Pumunta na sila sa paboritong lugar ni Angelo. 30 minutos din sila bago nakarating doon. Matapos din nilang iayos ang mga dalang pagkain ay magkatabi silang umupo sa tabi. Akala ko hindi ka na babalik. Panimula niya. Nag-aalala talaga ako ng sobra kasi nung una hindi ko alam kung bakit hindi ka na bigla sumipot. Patuloy pa niya. Natakot lang ako na baka iwan mo ko. Dahil sa mga narinig ko na mga chismis. Naisip ko kaagad na hindi mo ko kayang mahalin dahil ganito lang ako. Depensa naman ito. Ayaw ko talagang isipin mo na ganyan ka lang.
Higit pa riyan ang tingin ko sa'yo. You're so worth it, Angelo. Sabi niya. Kinuha ni Angelo ang kanyang kamay at pinagtiklop nilang dalawa yon. Simula ngayon, mahal na natin ang isa't isa. Tatanawin mo na akong girlfriend at tatawagin din kitang boyfriend. Gusto mo ba yon? Tanong niya kay Angelo. Humigpit ang pagkakatiklop ng kanilang kamay. Kita ni Jade sa mga mata ni Angelo ang labis na kasiyahan. Yumakap na lang si Angelo sa kanya. Ang saya ko ngayon, Jade. Ang saya ko. Napangiti na lang din si Jade at yumakap na rin kay Angelo. Ilang sandali pa ay hinagip nito ang kanyang magkabilang pisngi at walang pag-aalinlangan siyang hinalikan sa labi. Namiss ko nang halikan ka. Nasabi na lamang nito ng kaunting naghiwalay ang kanilang mga labi. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang muli nitong hinalikan ang kanyang labi at ang kamay ni Angelo ay biglang humaplos sa kanyang dibdib. Hindi niya alam sa mga oras na yun ay kung dapat ba niyang pigilan si Angelo o hayaan na lang itong galawin siya. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Huminto ito saglit. Hindi siya nagsalita. Tumango-tango lang siya. Muling naramdaman niya ang kamay ni Angelo sa kanyang dibdib at gano'n na rin ang isa pang kamay na unti-unting dumako sa kanyang pagkababae. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na hindi umungol. Angelo, huwag kang huminto. Sabi niya. Mas lalong ginanahan na gumalaw si Angelo hanggang sa inihiga siya nito sa bato. Kusa na ring naghubad ng saplot nito at unti-unti siyang hinubaran. Hindi ko akalain na ganito ka pala, Angelo. Natutuwa niyang sabi. Ngumiti si Angelo sa kanya na para bang ito ang pinakamagaling sa lahat. Ginalingan ko lang dahil ikaw ang pinapaligaya ko. Sabi naman nito ng mahina at mapusok na boses. Huwag kang huminto. Pasayahin mo ko. Utos niya dito. Tumango si Angelo at pinigilan ang sarili na tumawa ng malakas. Natapos ang araw na yun na puno ng pagmamahal, pagtatalik at pag-uusap. Iyan na nga siguro ang araw na pinakamasaya para kay Angelo. Kinabukasan ay maagang namasada si Angelo. Hinintay na rin niya ang kanyang nobya na dumating. Ngunit sa kanyang paghihintay ay nakita na naman niya ang mga tsismosa. Nandito na naman siya. Utas ng isang babae. Alam ni Angelo na sinasadyang pinalakas ang boses nito para iparinig sa kanya. Pero hindi na niya inintindi ang mga ito. Dahil tulad ng sinabi sa kanya ni Jade ay talagang ganun talaga ang mga kapitbahay nito. Alam niyo, madrama raw ang lalaking yan. Ang hirap na nga. Sabi ng babae at tumawa pa. Mabuti na lang at tinanggap yan ng mama ni Jade. Kung anak ko lang yan si Jade, ay hindi ko tatanggapin yan. Tricycle driver na nga lang talaga. Sabi pa ng isa. Ilang saglit pa ang lumipas ay mabuti na lang ay dumating na si Jade. Ngunit bago ito sumakay sa kanyang tricycle, ay masama nitong tiningnan ang mga babaeng alam ni Jade na ang mga ito ang dahilan kung bakit nagkakaganoon si Angelo. Kayo wala ba kayong ibang ginawa kundi ang magchismis na magchismis? Bakit ba? May narating na ba kayo sa buhay nyo? Galit na lita niya ni Jade. Lihim na natawa si Angelo dahil sa pagkamalditang pinakita nito. Agad naman na nagsialisa ng mga babae. Maldita ka pala. Natatawang tanong ni Jade nang tuluyan na itong nakasakay sa kanyang tricycle. Sa mga piling tao lang. Hindi mo ba sila pinatulan? Kung minsan, huwag na rin. Always maging mabuting tao. Nakakasama yun. Sabi nito. Sa mga sinabi ni Jade ay talagang totoo yun. Minsan, iwasan mo na rin na maging always na mabuting tao dahil talagang aapakan ka ng ibang tao. Ang talino mo pa. Sabi pa niya. Naman. Sabi nito sabay tawa. Pinaandar na lang niya ang tricycle at natawa na lang. Sa hapon ding yon ay pumunta sila sa plaza para kumain sila ng kwek-kwek. Naging paborito na nilang pagkain iyon. Sana ganito na lang tayo parati. Saad ni Angelo nang makabili na sila ng kwek-kwek sa food stall. Tumingin sa kanya si Jade. There's no perfect relationship. Pero kahit wala, gagawin natin ng lahat para magkaroon ng magandang relasyon. You know, kasama ka. Gagawa tayo ng best memories together. Paliwanag niya. Iyan naman dapat. Tugon nito. Hinigpitan niya ang kanyang pagkakahawak sa kamay nito. Alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin nagre-rehistro sa akin ang isipan kung totoo ba itong nangyari sa akin ngayon. Ang babae na hinahangaan at gusto ko ay mahal din ako. Sabi niya. Tumingin siya kay Jade na ngayon ay nakatingin naman sa kanya.
Upo muna tayo doon. Aya ni Jade nang makita nito ang isang bench. Tumungo silang dalawa doon at hindi umupo. Jade, paano kung bigla akong nagkasala sa'yo? Tanong niya na hindi niya alam kung bakit yun na lang ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi agad sumagot si Jade sa kanya. Hinaplos-haplos ni Jade ang kanyang kamay. Sa ngayon, ayaw ko pa sanang isipin yan. Dahil sa mga ex ko ay marami na akong narinig na pangako. Pero sige, sasagutin kita. Hindi naman ako na-trauma sa ginawa nila sa akin noon. Kaya para sa tanong mo, depende na rin sa magiging kasalanan mo sa akin. Paliwanag niya. Noted yan. Kahit hindi naman ako perpektong lalaki at alam kong magkakasala talaga ako sa'yo, gagawin ko pa rin ang aking makakaya na hindi ako magkakasala na hindi mo nagugustuhan. Mahal kita, Jade. Ayaw kong mawala ka dahil gusto ko na ikaw ang makasama ko hanggang sa aking pagtanda. Paliwanag naman niya. Tatandaan ko yun, Angelo. Hindi naman tayo perpekto eh. Sabi na lamang nito. Ilang sandali lang ay hinalikan niya sa noo si Jade. I love you, Jade. Sana hindi ka magsawang mahalin ako. Sabi pa niya, mahal din kita, Angelo. Tugon nito. Habang nilalasap nila ang kanilang kinakain ay biglang may dumating na isang lalaki. Gulat ang namutawi sa buong katawan ni Jade nang bigla na lamang may isang lalaki ang dumating sa kanilang harapan. Noon lang din niya narumihistro sa kanyang isipan na kilala niya ang lalaking ito. Rico? Gulat niyang sambit sa pangalan nito. Jade. Sambit nito sa kanyang pangalan habang nakangiti. Sa mga oras na yon ay hindi niya alam kung ano ba ang dapat na kanyang gawin. Rico ay Sir X. Sa katunayan ay ito ang kakabreak niya lang na boyfriend. Bakit ka nandito? Na kanya pa ring tanong. Bahagya niyang tiningnan si Angelo na ngayon ay nakakunot na rin ng noo. Gusto nang magtanong kung ano ang nangyayari. I'm here for you, Jade. Diretsong sabi nito. Dahil sa sinabi nito ay napatayo na si Angelo. Mabuti na lang ay napigilan niya ito dahil alam niyang susuntukin ni Angelo si Rico. Hindi kita maintindihan, Rico. Sabi niya. Sa mga oras na iyon ay talagang nahati ang kanyang nararamdaman. Sabihin mo sa akin, Jade, kung sinong lalaking to. Sabi ni Angelo na ilang porsyento na lang ay lalabas na ang galit nito. He is Rico, ex-boyfriend ko. Maikling paliwanag niya. At gusto niyang huwag na lang magsalita pa si Rico dahil baka mas lalong lumaki pa ang nangyayari. Ex? Bakit niya sinabi na nandito siya para sa'yo? Sabi ni Angelo na gusto agad ng kasagutan. I will explain it to you later. Pwede ba, Rico? Huwag ka namang gulo ng buhay ng ibang tao. Alam mo naman na matagal na tayong tapos, di ba? Inis niyang wika. Bagamat sa kanyang nakikita ay talagang hindi ito aalis. Hinigpitan na lang niya ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Angelo at hinila niya ito paalis. Aalis na tayo. Aya niya kay Angelo. Hindi pa tayo tapos, Jade. Alam kong mahal mo pa ako. Yung lalaki na yan, alam kong panakip butas mo lang yan. Sabi nito na siyang dahilan para mapatigil siya at gano'n na rin si Angelo. Humiwalay ng kusa ang kamay nito at mabilis na hinarap si Rico. Hindi umilag si Rico sa malakas na suntok ni Angelo. Sapagkat gano'n ang sinapit ay malakas itong tumawa. Angelo! Tawag niya dito nang mabilis itong umalis ng walang paalam. May galit na hinarap niya si Rico. Ano ba pumasok sa isip mo, Rico? Di ba matagal na nating tinapos ang lahat ng tungkol sa atin? Giit niya. Lumapit sa kanya si Rico kaya umatras siya. Hahawakan na sana nito ang kanyang pisngi ay sinampal niya ang kamay nito. Huwag mo kong subukang hawakan. Galit niyang sabi. Mahal pa kita, Jade. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi pa ako nakaka-move on sa'yo. Let us fix our problem, please. Paliwanag nito, ngunit galit na lang ang natitirang emosyon na namutawi sa kanyang katawan para kay Rico. Dahil na rin sa sinabi nito ay mabilis niyang sinampal ang pisngi nito ng malakas. Muli siyang nagsalita. Ikaw ba ang may ganang mang-guilt trip ngayon? After have cheated on me many times? Hindi mo na ako maluloko, Rico. Sabi niya sa malakas at marahas na boses. Mabilis niyang nilisan ang lugar na yon at hinanap si Angelo. Natagpuan niya ito sa parking area. I-explain ko ang lahat sa'yo. Sabi niya kay Rico. Sorry kung hindi ko sinabi sa'yo ang tungkol kay Rico. Sabi pa niya. Ngunit hindi umimik si Angelo. Sumakay na lang siya sa tricycle. Galit ka ba sa akin? Sumagot ka naman oh.
Sabi pa niya na nagsusumamo. Tiningnan niya ito. Ang saya pa natin kanina pero heto na tayo ngayon oh. Maikling sabi nito. Papatawarin mo ba ako? Mahinahon pa niyang dagdag. May inililihim ka pa ba sa akin, Jade? Kasi ako, wala. Wala na akong inililihim sa'yo. Lahat na pwede kong sabihin sa'yo ay sinabi ko na talaga. Kaya ako galit sa'yo ay hindi mo sinabi yun sa akin. Paliwanag nito. Napayuko na lamang siya. Bakit ba hindi ko sinabi sa kanya? Gihit niyang tanong sa sarili. Nakalimutan ko, Angelo. Pagsisinungaling niya. Hindi pa rin ito makapaniwala. Pinaandar na nito ang tricycle. Ihahatid na muna kita sa inyo. Mahinang sabi nito at bakas ang galit. Nagpipigil na lamang ng iyak si Jade hanggang sa makarating na sila sa gate. Mag-uusap na lang tayo kung handa ka nang sabihin sa akin ang lahat. Walang emosyon na sabi nito bago umalis. Nang mawala na si Angelo sa kanyang paningin ay doon na lang din tumulo ang kanyang luha. Hindi ko akalain na ang bilis ang mabawi ng mga kasiyahan natin. Sabi na lamang niya habang tumutulo pa rin ang luha. Pumasok siya sa kanilang bahay na parang pinagsukloban ng langit at lupa. Kung hindi lang dumating ang buwisit na Rico na yun eh. Gate niya nang makapasok na sa sariling kwarto. 3 araw ang lumipas ay 3 araw na ring hindi nagpaparamdam si Angelo sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi niya sa kanyang sarili. Malaki din ang epekto nun sa kanya dahil 3 araw na siyang hindi pumapasok sa trabaho. Tinawagan na siya ng principal at nangako na pumasok kinabukasan. Angelo, please! Anya, habang nakatingin sa litrato nito. Ito na lang ang kanyang hawak ngayon. Nagbigayan kasi sila ng litrato sa isa't isa. Habang nagluluksa si Jade ay tinawag siya ng kanyang mama. Anak, may bisita ka! Sigaw nito sa kanya mula sa labas ng kwarto. Dahil si sinabi nito ay nakaramdam siya ng tuwa. Iniisip niyang si Angelo yun dahil si Angelo naman ang inaasahan niyang magpupunta sa kanilang bahay. Nagmadali siyang lumabas ngunit nang nasa labas na siya ay biglang gumuho ang kanyang mundo nang makita kung sino ang nasa harap niya ngayon. Bakit ka nandito, Rico? Hindi ka pa ba nadala? Galit niyang tanong dito. May hawak itong malaking bulaklak. Hindi nawala sa labi nito ang ngiti. Nandito ako para manligaw ulit sa'yo, Jade. Sana payagan mo ko. Imporma nito. Dahil sa sinabi ni Rico ay para bang kumulo ng kumulo ang kanyang dugo. At gusto na lamang niyang maging isang malaking leon at kainin si Rico ng buhay. Hindi ka manliligaw sa akin. At ngayon din ay aalis ka na. Galit niyang wika. Pero nag-effort ako, Jade. I'm so sorry for what I have done to you. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng yun at sana mapatawad mo ko. Babawi ako sa iyo ngayon, Jade. Pagmamakaawa nito, nagulat pa siya nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. Itutuloy na sana niya ang kanyang sasabihin ngunit nakita niya si Angelo. Nakatayo ito sa labas ng kanilang gate. Nakatingin sa kanilang dalawa ni Rico. At sa mga oras na yon ay alam ni Jade kung ano ang nasa isip ni Angelo. Hindi maaari. Gate niya. Dali-dali niyang nilagpasan si Rico at mabilis na naglakad papunta sa direksyon ni Angelo. Pero huli na ang lahat dahil umalis na ito. Angelo! Sigaw niya sa pangalan nito habang nasa malayo na ito. Napaluhod na lamang siya sa gitna ng daan. Tumulo na rin ang kanyang luha. Ano itong nangyayari sa akin? Parang ang balas-balas ko naman. Sisi niya sa kanyang sarili. Ilang saglit pa ay lumipas ay nadatnan siya ni Rico na nasa ganoong sitwasyon. Tumayo ka dyan, Jade. Ang mga ganong klaseng lalaki hindi dapat hinahabol. Sabi nito. Sa sinabi nito ay mas lalo siyang nagalit dito. Huwag mo akong pagsalataan ng ganyan si Angelo. Hindi siya kagaya mo. Hasik niya. Iniwan niya ulit si Rico doon. Naramdaman pa niyang sumunod dito sa kanya. Pumasok na lang ulit si Jade sa kanyang kwarto. Hindi na niya pinansin kung nandun pa si Rico at kung pumasok ba ito sa kanilang bahay. Umuwi si Angelo na para bang malaki ang talo sa loto. Hindi niya akalain na sa ganoong sitwasyon niya madadatnan si Jade at ang ex nito. Akala ko ba ako lang mahal ni Jade? Sabi niya sa kanyang sarili habang nagdadrive. Mahina lang ang kanyang pagdadrive dahil ayaw naman niyang maaksidente siya. Hindi naman pala ako totoong mahal ni Jade. Sabi pa niya. Ngunit isang malakas na busina ang kanyang narinig mula sa kanyang likuran.
Itatabi na sana niya ang kanyang tricycle pero huli na ang lahat. Hindi na niya alam kung ano ang sumunod na nangyari dahil dumilim na ang kanyang paningin at sumakit na rin ang kanyang buong katawan. Isang masamang balita ang narinig ni Jade sa radyo nang ilang minuto lang ang lumipas simula nang umalis si Angelo dahil akala nito ay may maganda nang nangyari sa kanila at kay Rico. "Anak!" Tawag sa kanya ng kanyang mama. "Si Angelo ba ang tinutukoy sa radyo?" Nag-aalalang tanong nito. Narinig din kasi niya ang balita sa radyo. "Opo, Nay. Eksaktong ang plate number nito sa tricycle." Imporma niya. Hindi siya mapalagay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasabi iyon. "Nay, pupuntahan ko po muna si Angelo ah." Nauutal na sabi niya. Kumakabog na rin ang mabilis ang kanyang dibdib ng mabilis. Habang bumalik siya sa kanyang kwarto, ay pinagdadasal niyang hindi malubha ang natamo ni Angelo dahil hindi niya kakayanin na makita na nahihirapan ito ng sobra. "Diyos ko, sana hindi malubha ang natamo ni Angelo. Sana'y nasa maayos pa rin siyang kalagayan. Lord, ikaw na pong bahala sa kanya," sabi niya. Nang makuha niya ang kanyang cellphone at wallet ay agad niyang pinuntahan ng ospital na malapit kung saan doon dinala si Angelo. "South Hospital po," sabi niya sa manong driver. Mabuti na lang at mabilis ang tricycle. Nang nasa ospital na siya ay agad siyang nagtanong sa nurse station. "Excuse me, dito po ba dinala si Angelo Marasigan?" Tanong niya. "Let me check, ma'am," sagot nito. Saglit siyang naghintay at hindi siya mapalagay. Panay ang kanyang tingin sa unahan. "Yes po, ma'am. ICU room 05. Imporma nito. Nang marinig iyon ay agad niyang pinuntahan. Nadatnan ni Jade ang kalagayan ni Angelo ay agad siyang napaiyak. "Dahil ito sa akin eh," naiiyak niyang sabi. Nilapitan niya si Angelo. Hindi naman masyado ang kanyang natamo, Jade. Mabuti na lang din at dinala siya kaagad dito nang nakabangga sa kanya. Imporma ng mama ni Angelo. "Sigurado po ba kayo na hindi po malubha ang kanyang natamo? Diyos ko po, ako po ang dahilan kung bakit ito nangyari kay Angelo," sabi niya habang hindi niya napigilan ang kanyang malakas na iyak. "Huwag mong sisihin ang sarili mo, Jade," sabi naman ng nanay ni Angelo. Pinaupo siya nito sa upuan. Napatitig lang din siya kay Angelo. Isang buwan na ang lumipas ay hindi pa rin sila in good terms ni Angelo. Pero umaasa si Jade na muling manunumbalik ang dati nilang pagsasama. "Hindi ko na kaya to," iyak niya habang nakatingin na lamang sa litrato ni Angelo. Ayaw naman niya na munang puntahan ito sa bahay nila dahil ayaw niyang guluhin ito. "Kung hindi lang talaga dumating ang buwisit na Rico na yun, hindi ito mangyayari sa akin at kay Angelo," giit pa niya. Napagdesisyonan niyang puntahan na lamang si Angelo dahil hindi na niya kayang pigilan pa ang kanyang sarili. After the incident ay talagang hindi siya mapalagay dahil sinisisi niya ang kanyang sarili. "Nay, pupunta po muna ako kina Angelo," imporma niya dito. Hindi naman ito umimik, pero lalabas na sana siya ay muntik na siyang mapasigaw dahil sa isang lalaki na nasa harap ng kanilang pinto. Sa oras na nasilayan niya ang buong mukha nito at nakilala ay nanlaki ang kanyang mga mata. "Angelo?" Hindi makapaniwalang banggit niya sa pangalan nito. Ngumiti ng simple si Angelo. "Jade," banggit din ito sa kanyang pangalan. Ayos ka na ba?" Nauutal niyang tanong dito. Sa mga oras na yon ay nais na niyang halikan at yakapin si Angelo pero nagpipigil lamang siya. "Ayos na ako," sagot nito. "Galit ka ba sa akin, Angelo?" Tanong niya sa mahinang boses. Lumingo-lingo ito. "Nandito ako para manghingi ng kapatawaran sa iyo at magpaalam," sabi nito. Dahil sa sinabi nito ay napayuko na lamang siya. Alam na ni Jade kung saan patutungo ang usapang ito. Gusto niyang tumalikod na agad para hindi na siya masaktan pa sa sasabihin nito. "Kung gusto mo makipaghiwalay sa akin, ayos lang. Hindi kita pipigilan, Angelo," naiiyak niyang sabi. Ngunit naramdaman niya ang yakap ni Angelo. "Anong pinagsasabi mong makikipaghiwalay ako sa'yo?" Tanong nito. Napatitig siya dito. "Yun ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo," sagot niya. "Hindi, mali ka. Nandito ako para mag-sorry at mag-propose." Wika nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig iyon. "Talaga?" Hindi makapaniwala ang tanong ni Jade. Tumangot-tango si Angelo. "Sorry kung naging overacting ako sa mga nangyari," sabi nito. "No,
Ang nararamdaman mo ay valid, Angelo. Sorry din kasi unang-una ay nagsinungaling ako sa'yo. Hindi ko agad sinabi sa'yo ang lahat. Promise, hindi na yun mauulit pa. Paliwanag niya. At saka Jade, hindi man ako mayaman na tao kagaya ni Rico. Sana tanggapin mo tong kagustuhan ko na magpakasal sa'yo. Sabi nito, ngumiti ng malawak si Jade. Jade, papakasalan kita. Papakasalan mo ba ako? Tanong nito sa mahinang boses, ngunit dama ni Jade ang totoo nitong nararamdaman. Tumangot-ango si Jade. Oo, Angelo, papakasalan kita. Sagot nito sa masayang boses. Kinuha ni Angelo ang kanyang kamay at sinuot ang isang singsing. Hindi man tumamahalin. Sentimental naman daw yan, sabi ng mama sa akin. Galingin sa lola ko. Sabi ni mama sa akin na para daw yan sa nag-iisang babaeng papakasalan ko. Paliwanag nito, sa mga minutong yun ay walang mapagsinla ng kasiyahang nadarama ni Jade. Huwag ka mag-alala, Angelo. Hindi ko iwawala ang singsing na to. At simula ngayon, hindi mo na kailangan magbigay sa akin ng materyales na bagay. Hindi ako materyal na tao. Kontento na ako sa mga bagay na binibigay mo. Paliwanag niya, hindi makapaghintay si Angelo na dalhin si Jade sa isang hotel. Matapos na makapaghingian na sila ng kapatawaran ni Jade at makapag-propose ay dinala niya ito sa isang hotel. Gusto kong walang iistorbo sa ating dalawa. Sabi niya nang nasa loob na sila ng isang room. Planado ba talaga to? Na kanyang tanong. Pilyong ngumiti si Angelo. Pinag-ipunan ko talaga to dahil gusto kong walang istorbo at masarap ang feeling na higaan natin. Paliwanag niya. Nang maisarado niya ang pinto ay walang pag-aalinlangan na hinalikan niya si Jade. Namiss ko ang halikan ka, Jade. Sabi niya sa mahinang boses. Medyo bastos ka rin, Angelo, ano? Sabi ni Jade nang wala itong saplot. Sa'yo lang ako medyo bastos. Sagot naman to. Saglit lang ay muli niyang hinalikan si Jade. Pinatungan niya ito at bawat madadaanan ng kanyang labi ay walang hindi hinahalikan. Habang nasa ganun silang sitwasyon ay nagsalita ulit si Jade. Huwag kang huminto, Angelo. Namiss ko ang pagiging mabagsik mo sa pagtatalik natin. Sabi nito. Mahinang natawa si Angelo sa sinabing iyon ni Jade. Muli niya itong hinalikan sa labi. Bumaba ang kanyang halik sa leeg. Dahilan upang mapaungol si Jade. Gusto mo bang patagalin natin ang ginagawa natin ito? Huminto muna siya sa paghalik para matanong iyon. Tumango naman si Jade. Dahil sa hudyat na iyon ay bumaba sa dibdib ni Jade si Angelo. At ang isang kamay niya ay humahaplos sa pagkababae nito. Ang galing mo naman, Angelo. Mahinang sambit nito at pag-compliment sa lalaki. Sa loob ng silid na iyon ay 3 oras silang nagpalitan ng ungol at halikan. Sa loob ng mga oras na iyon ay parehas nilang pinapaligaya ang isa't isa. Doon lang din naramdaman ni Angelo na kay sarap pala talagang makipagtalik sa taong totoong mahal mo. 3 buwan ang lumipas ay nagbunga ang pagmamahalan nila Jade at Angelo. Magiging ama na ako! Masayang hiyaw ni Angelo nang malaman nila na buntis nga si Jade. Mas masaya ka pa sa akin ah. Litanya niya. Ganito pala ang saya kapag nagiging ama ka na. Sabi pa nito. Hinalikan ni Angelo si Jade. Kapag nanganak ka na, sundan ulit natin. Biro nito. Hinampas siya ng pabiro ni Jade. Biro lang kasi. Wika niya. Tara na nga, pasyal na tayo. Hinila na siya nito, ngunit sa kanilang paglabas sa klinika ay nadatnan nila si Rico. Rico? Takang tanong ni Jade. Jade, bakit mo ginawa sa akin to? Biglang nagdrama si Rico sa kanilang harapan. Ang mga tao ay nakiasyoso dahil parang baliw na si Rico. Tumigil ka na, Rico. Giit niya. Jade, bumalik ka na sa akin please. Jade. Pagsusumamo nito, lumuhod pa ito sa kanyang harapan. Pinigilan na rin ni Jade si Angelo. Mabuti na lang ay mabilis na umaksyon ang mga gwardya. Tara na Jade, baka kung ano pang gawin nito. Sabi ni Angelo at hinila siya. Nang nasa tricycle na sila ay hindi maiwasan ni Jade na magsalita tungkol kay Rico. Siguro may mental illness na si Rico. Panimula niya. Lumingon sa kanya si Angelo. Yan din ang naiisip ko. Hindi kasi ganyan dati si Rico. Alam kong marami ang pinagdaanan pero hindi ko talaga maiwasang hindi mag-alala. Sabi niya, pwede naman natin siyang ilapit sa mental hospital. Suwestyon ni Angelo. Hindi na umimik si Jade. Bumalik ang kaniyang paningin sa direksyon kung saan ay nandun pa rin si Rico na ginagapos ng mga gwardya. 1 taon na ang lumipas ay
Marami na ring napagdaanan sina Angelo at Jade. Sa ngayon ay kakasal na sila. Pare, hindi mo naman sinabi sa amin na maganda pala talaga tong si Jade. Biro ng kanyang kasamahan sa pasada. Tumawa ng mahina si Angelo. Hindi ko na kayo sinabihan dahil baka agawin niyo pa. Biro din niya. Pero pare, congrats sa'yo ah. Kitang-kita ako matinding pagmamahal mo sa babaeng yun. Sabi naman ni Canor na siyang pinakamatanda sa kanila. At iba ka na ngayon ah. Hindi ka na namamasada. Dahil may business ka na. Sabi naman ni Yuki na siyang pinakabata sa kanilang dalawa. Ano ba yung pinagsasabi niyo? Tanong niya na natatawa. Nandito na sila ngayon sa unahan ng simbahan. Hinihintay na lang ang pagdating ni Jade. Ang tagal naman ng asawa mo, Angelo. Naiinip na sabi ni Canor. Dahil sa sinabi ng matanda ay natawa silang magkakaibigan. Maghintay nga kayo. Kapag nandito na yon, huwag muna kayong tumingin ah. Biro niyang paalala. Habang nasa kwarto si Jade at inihahanda ang kanyang sarili, ay nasa harap siya ng isang malaking salamin. Kinatitigan niya ang kanyang sarili. Ang ganda ko naman. Anya, totoo ka namang maganda anak eh. Mahana ka yata sa akin. Sabi naman ng mama niya na nasa kanyang likuran. Mabuti na lang talaga at makeup artist ang kanyang mama at ito na rin ang nag-ayos sa kanya. Nay, magugustuhan kaya ako ni Angelo? Tanong niya dito. Natawa naman ito sa tanong niya. Ano ka ba naman? Matagal nang may gusto sa'yo ang asawa mo. Pero itong suot mo, sigurado ako na mas lalo lang siya magkakagusto sa'yo. Tiyak ako dyan. May kasiguraduhang sabi nito. Baka kasi hindi bagay sa akin ang wedding gown na to. May pag-aalalang sabi niya. Naku anak, ako nang nagsasabi. Sobrang bagay sa iyo ang wedding gown na yan. At saka, tiyak akong magtutulo ang laway ni Angelo sa'yo. Sabi nito na sinisiguradong makukumbinsi siya. Sana nga. Nag-aalala niyang sabi. Umayos ka na dyan dahil alam kong hinihintay na tayo sa simbahan. Imporma ng mama niya kapag kuwan. Tumayo na rin siya at inayos ang kanyang sarili. Sa huling pagkakataon ay tiningnan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin. Bumuntong hininga siya at simpleng umiti. Sa pagtugtog ng kanta ay naalerto si Angelo. Excited na siyang makita ang maganda niyang asawa. Ito na. Excited niyang sabi. Excited naman to. Biro ni Canor. Ilang saglit pa ay lumipas ay dumating na rin at bumukas ang pinto ng simbahan. Kasabay ng pagtugtog ng kanta ay ang pagpasok ni Jade. Ang lahat ng naroon ay tumayo at na-amaze sa kanilang nakita. Mismong siya ay hindi alam kung ano ba ang dapat na kanyang maramdaman sa mga oras na yun dahil sobrang ganda ng kanyang magiging asawa. Ladies and gentlemen, Jade Martinez, our bride. Litanya ng nasa harapan nila. Lahat ay nagpalakpakan ng unti-unti nang lumakad si Jade sa aisle. Wala akong may pintas, sabi ni Canor. Ang ganda naman ng asawa ni Angelo. Sabi pa ng isang kasamahan nila. Diba sabi ko sa inyo huwag kayong tumingin? Biro niyang wika. Nagtawanan lang ang mga kasamahan niya sa sinabi niyang iyon. Hindi ko hahayaan na maagaw yan ng iba. Nasabi na lamang ni Angelo. Walang mapagsidlan ang kasiyahang nararamdaman ni Jade nang maraming siyang narinig na compliment galing sa mga bisita nila. Ang ganda naman ni Jade. Swerte ng lalaki. Tiyak ako na may magandang samahan ng mag-asawa. Nakikita ako ang kasiyahan sa mukha ng babae. Habang nasa aisle pa siya, isa lang ang hinanap ng kanyang mga mata sa mga oras na yon. Nang kanya itong makita sa unahan, ay agad siyang umiti. Ang gwapo naman ng asawa ko. Sabi niya sa sarili niya habang kinatitigan ng kanyang asawa. Nang nasa harapan na siya ni Angelo ay nagsalita siya. Hindi mo naman sinabi sa akin na mas lalo ka pala magpapagwapo ngayon. Nakatoksido ka pa. Sabi niya. Kaya kung ako sa'yo, titigan mo ako ng mabuti dahil bihira lang akong gumagwapo. Biro nito at natawa na lang si Jade. Pero tunay kang gwapo asawa ko. Sabi ni Jade, hindi na nakapaghintay si Angelo at muntik na itong mahalikan. Mabuti na lang at nailayo niya ang kanyang sarili. I-reserva mo yan mamaya sa You May Now Kiss the Bride. Imporma niya dito. Hindi kasi ako makapaghintay eh. Tugon naman ito. Kapag kuha na isabay na silang pumunta sa harapan ng pari. Ilang saglit lang din ay nagsimula na ang seremonya. Ngunit nahinto silang lahat nang biglang may sumigaw mula sa labas ng simbahan. Isang malakas na sigaw. Itigil ang kasal!
Sigaw ni Rico. Nagkatinginan sina Jade at Angelo. Kulat ang namutawi sa kanilang mga muka. Bakit alam niyang ikakasal tayong dalawa? Takang tanong ni Angelo na nakakunot ang noo. Hindi ko akalain na mangyayari to ngayon. Patuloy pa nito. Hindi niya inisip na sa mismong araw ng kanilang kasal ay may mangyayaring ganito. Biglang nakaramdam ng kaba si Jade. Baka ay hindi lang pagsisigaw ang gagawin ni Rico sa mga oras na yun. Hindi ko rin alam. Tumawag kayo ng pulis. Imporma niya sa ibang naroon. Jade, ako ang pakasalan mo. Sigaw ulit nito. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Hiniram muna ni Jade ang mikropono na hawak ng pari. Rico, itigil mo na yan. Please, wag sa araw ng kasal ko. Sabi niya, ngunit hindi pa rin ito tumigil. Ako ang mahal mo, Jade. Hindi ang lalaking yan. Ako lang ang mamahalin mo. Sabi pa nito. Ilang saglit pa ang lumipas ay dumating na ang mga pulis. Agad na pinusasa ng mga ito ang lalaki. Dumating na rin ito kasama ang ilang nurse. Paumanhin na sa lahat ng narito. Ito po si Rico ay isang pasyente sa mental illness facility. Agresibo po siya at parating nakakatakas. Paumanhin po sa inyong lahat. Sabi ng isang nurse. Nang naging ayos na ang lahat ay muling sinimula ng seremonya. Nang mapapalitan na sila ng vow sa isa't isa, ay doon na rin binigyan nila din ang kanilang mga gustong sasabihin. Jade, una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa iyo dahil kahit hindi ako mayaman ay minahal mo pa rin ako. Hindi ko nga alam kung nananaginip lang ba ako o nasa ibang mundo lang ako. Nagpapasalamat ako na dumating ka sa buhay ko. Alam kong marami pa tayong pagdadaanan pero nandito lang ako lagi. Mas pag-iigihan ko pa ang pagiging asawa at pagiging ama sa ating anak. Pangako sa iyo, ikaw lang ang iibigin ko. Hindi kita iiwan. Mahabang sambit ni Angelo na may tumutulong luha sa mga mata. Nang matapos ito ay inihanda na niya ang kanyang sarili. Para kay Angelo na isang hindi perpektong lalaki. Alam kong marami kang pag-aalinlangan sa sarili mo pero nandito ako para intindihin ka. Kailanman ay huwag mong isipin na iiwan kita o ipagpapalit sa iba. Pag-ako ko sa iyo na ikaw ang mamahalin ko. Angelo, asawa ko. Hindi ako perpektong babae. Hindi ako katulad ng iba pero tiyak ako na ako ay nababagay sa isang katulad mo. Tandaan mo na ikaw lang at wala nang iba pa. Mahabang sabi niya. Matapos ang seremonya ng kanilang kasal ay kainan na. Hindi na rin hinayaan ni Angelo na hindi muling maangkin ang asawa niya. Kanina pa ako nagpipigil. Sabi niya nang makauwi na sila galing sa venue. Gusto ko nang mahalikan ka ng gusto at huwag kang pagsawaan. Patuloy pa nito. Diyos ko, Angelo. Giit nito, pabiro niya itong hinampas sa braso. Kung ganon, hahayaan kitang paligayain mo ako ng ilang rounds. Kaya mo ba na maraming rounds ngayon? Nang hahamon itong tanong sa kanya. Hindi mo alam kung ilang araw ko tong hinihintay at pinapanabigan. Humanda ka sa akin ngayon, asawa ko. Sabi niya at pilyong umiti sa asawa. Hindi pa man sila nakakapasok sa kwarto ay marupok na siyang hinalikan ni Jade. At nang tuluyan na silang makapasok ay wala nang alinlangan si Angelo na hubarin niya ang wedding gown na suot ni Jade at sinampa niya ito sa kama. Hinayaan niya muna ito sa kama at naghubad na rin siya ng kanyang suot. Ganito ko kapag nananabik ako sa iyo, di ba? Nang aakit niyang tanong sa asawa, tumawa lang si Jade. Matapos ang hubarin ng kanyang suot ay agad niyang ipinatong ang sarili sa asawa. Hinahamon kita na paligayahin ako ng gusto ngayong gabi. Paghahamon niya dito, pagsisisihan mong bagay na yan. Sabi niya at hindi na hinintay pa na masayang ang oras. Hinalikan na niya si Jade. Mabilis na dumaga ng kanyang kamay sa dibdib nito at dumaus-us ang sa papa tungo sa pagkababae ng asawa. Gusto mo pa? Tanong niya na nangaakit sa asawa. More. Request nito. Napangiti siya. Ibibigay ko ang lahat. Sabi niya nang may paninigurado. Muling dumampi ang kanyang labi sa labi nito. Nagpalitan sila ng halik. Sa mga oras na yun ay ayaw nang magsawa ni Angelo sa katawan ni Jade. Ayaw niyang tumigil sa parang pagkaing nakahain para sa kanya lamang. Akin ka lang, Jade. Akin ka lang. Hinihingal niyang sabi. Habang pupunga sa itumugo naman si Jade. Sa'yo lang ako, Angelo. Dahil sa narinig ay umikot sila, umiba ang posisyon. Ako ang driver ngayon. Sabi pa niya na ikinatawa ni Jade. Hinagap ni Angelo ang dalawang dibdib ni Jade habang pinapaligayan niya ng mabuti ang asawa habang nakapatong ito sa kanya.
Mababaliw na yata ako, Angelo. Sabi ng kanyang asawa. Ang gabing yon ay napuno ng labis na kasiyahan. Kasiyahan na nagmula sa katawan ng isa't isa at kasiyahan na siyang lumulukob sa kanilang mga puso. Mahal kita, Jade. Sabi ni Angelo nang punong-puno ng pagmamahal para sa asawa. Ilang buwan nang lumipas ay masaya ang pamilya na binuo ni Jade at Angelo. Higit pa sa pinagdarasal ni Angelo ang nangyari sa ngayon. Dahil sa tulong ni Jade sa kanya ay nakapagpatayo siya ng sarili niyang business at para na rin sa kanyang pamilya. Mas nagkaroon din siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili na hindi lang siya isang tricycle driver kundi marami pa siyang makakamit sa kanyang buhay. Ayos ka lang ba dyan? Tanong niya kay Jade. Kaunti na lang. Tugon nito. Inilagay kasi nito ang mga pagkain na dadalhin nila para sa kanilang picnic at para na rin kay Rico. Napag-usapan na kasi nilang dalawa ni Jade ang tungkol kay Rico. Tutulungan nila itong gumaling sa abot ng kanilang makakaya. Sige, tugon naman niya. Ilang saglit lang ay natapos na ito. Pumunta na sila sa mental illness facility para bisitahin si Rico. Nang nasa loob na sila ay agad nilang tinanong ang mga nurse kung kamusta na ang kalagayan ni Rico. Hindi po siya ngayon nagsasalita. At dahil po sa mga gamot pero sa susunod na buwan ay makikita na rin natin ang resulta. Imporma ng head nurse. Sabi ng doktor ni Rico kung patuloy itong papagamot ay hindi hihigit sa 1 taon ay babalik na ang dating pag-iisip ni Rico. Patuloy pa nito. Nang masigurado nila na ayos lang talaga si Rico at naitanong ang mga dapat ay umalis na rin sila. Pagtapos kay Rico, sana maayos na talaga ang lahat. Sabi ni Jade nang nasa loob na sila ng tricycle. Tumungo na sila sa isang lugar kung saan mas gusto nilang doon parating manatili dahil ibang-iba ang hatid niyon sa kanilang dalawa. Thank you, asawa ko. Pagpapasalamat niya kay Jade. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko matutupad ang aking pangarap na makapagpatayo ng isang business. Patuloy pa niya. Kagaya ng dati, ay nasa isang malaking bato sila at nag-uusap. Para sa iyo, asawa ko. Hindi ko hahayaan na hindi ka tulungan. Nagtutulungan naman tayo, di ba? Ani Jade. Tumango-tango lang ito. Nasa lugar sila kung saan muli nilang binalikan ang mga alaala. Sa mga oras na yon ay magkahawak kamay silang dalawa at mahigpit yun habang nakatanaw sila sa isang malalim at malinaw na ilog. I love you, Jade. Sabi niya at muli itong hinalikan. Dahan-dahan niyang pinahiga si Jade sa bato. Kanyang hinubad na rin ang kanyang suot na damit. Sa mga oras na yon ay gusto niyang maramdaman ulit ang init ng katawan ng kanyang asawa. Iyan ka na naman, Angelo eh. Sabi ni Jade na para bang nagrereklamo. Ayaw mo na ba sa akin? Sabi niya na parang nalulungkot. Wala naman akong sinabi. Hindi na niya naituloy ang sasabihin pa. Dahil agad na siya nitong hinalikan ng mapusok. Ang kaliwa niyang kamay ay dahan-dahang naglaro sa dibdib ni Jade habang ito ay umuungol at nilalasap ang sarap na hatid ng kanyang ginagawa. Dumaus-us pa ang kanyang haplos. Hindi kita titigilan, asawa ko. Sabi pa niya sa boses na para bang wala ng bukas. Malaya ka, Angelo. Pero kapag may nakakita sa atin dito, baka mag-trending tayo sa internet. Litanya ni Jade. Dahil sa sinabi nito ay natawa siya. Walang makakakita sa kanila dahil liblib ang lugar na to at tanging siya lang at ang tatay niya ang pumupunta sa lugar na to. Dahil ang iba ay iniisip na pinupugaran nito ng mga rebelde. Tayong dalawa lang nandito, huwag ka mag-alala. Depensa naman niya. Siguraduhin mo yan Gate pa nito. Ngunit muli na lamang niyang hinalikan ng asawa. Nilaro niya ang puso nito gamit ang kanyang mga daliri at hinayaan nito na umungol ng malakas. Huwag kang tumigil. Utos nito na para bang wala ng bukas. Hindi ako titigil, asawa ko. Tugon naman niya. Nagpalit sila ng posisyon. Ito naman ang naging driver sa kanilang dalawa. Ikaw naman ang papaligayahin ko. Sabi nito. Kung kaya mo. Sagot niya na naghahamon sa asawa. Huwag mo akong hinahamon dyan Giit nito na nagsimula ng gumalaw. Hindi na rin napigilan ni Angelo ang kanyang sarili na ilabas ang malakas niyang ungol. Ang ligayang hatid ng kanyang asawa ay higit pa sa ligayang binibigay niya rito. Saan mo natutunan yan? Kakanyang tanong dito habang gumagalaw pa rin ito. Di sa'yo. Sabi nito. Dumapo ang labi nito sa kanya at muli nilang nilasap ang sarap na tanging mga labi lang nila ang kayang gumawa. Pwede bang huwag na tayong tumigil? Hirit pa niya nang huminto na si Jade. Kaya ko pa naman. Sabi nito na hindi talaga aayaw sa kagustuhan niya.
Wow lumalaban ang asawa ko. Biro niya rito. Umiba ulit sila ng posisyon at sa muli nilang pagsasanib ng puwersa ay mas pinainit pa nila ang isa't isa. Hindi pinagsawaan na para bang bukas ay hindi na darating. At ang init nilang yun ay mas malalong lumalim. Sa lugar na yun ay hinayaan nila ang kanilang mga sarili na maging masaya sa isa't isa. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Tricycle Driver na na-in-love sa isang guro. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!